tips kung makikipag-break ka sa jowa mo. Pasimple ka. Bakit? Pasimple Number one, ka. wait for the right time. Timing is everything. Wag naman kung kailan down na down yung jowa mo, tsaka mo siya i-break. Kailangan yung medyo okay kayo. Nag-wait ka lang ba ng right time? Ngayon? Wala naman akong jowa. You wait for the right time. Tumiming ka naman. Di porket mamaya may problema sa family, tapos bigla mong i-break. Madidepress lang yan. Number two, pag-isipan mo ito ng mabuti. Huwag padalos-dalos or maging impulsive. Alam mo, yung mga magjowa na magbe-break tapos magkakabalikan ulit. Masakit sa ulo yun, ha? Tsaka medyo, ano yun? Naman! Stress yun, yung parang ikaw yung mas stress dahil napapanood mo sila naghihiwalay tapos nagbabalikan. Hindi, kung ginawa sa iyo yun. Kung ginawa sa iyo, di ba? Makipag-break, tapos edi umiyak ka na. Iniyak mo na. Tapos bigla may pagbalikan. Tapos may mag-break ulit. Makipag-break ulit. Tapos o pag nag-away. Oo, di ba? Pag gano'n na relasyon niyo, mga ka-feeling, sabihin may malaking problema kayong hindi ina-address at sinusolusyonan. Dapat kung break na. Number 3. Huwag via text or email. Kailangan face-to-face. Kailangan magkita kayo. Harapan. Siyempre. Hindi pwede yung parang mag-i-email ka. Parang resignation letter lang. Naalala mo nung si ano? Sino? Nung si Sino? jowa Sino ni yan? Tita Chris. Ito, blind item na naman. Yung jowa ni Tita Chris. Naalala mo, nagpaalam. True Ano lang. Naku, wag ganun. Medyo parang nagpapaalam lang eh. Talaga? Parang resignation letter. Sana naman ay magkaroon kayo ng tapang na harapin na ang mga tao, yung masasaktan nyo. Kasi may pinagsamahan din naman kayo. Okay, number 4. Ipaliwanag mo ng maayos, hindi yung manggo-ghost ka na lang. Yung magte-text, hindi na magre-reply, tapos magugulat ka, may iba ng jowa. Ha? Di ba? Napanood nyo yan, di ba, mga ka-feeling? Di ba? Alam nyo yan. O, kailan lang. Naging balita yan ng showbiz. Hindi ko alam yan. Nakalimutan mo na. Alam mo, ikaw bakit alam mo itong showbiz na to? Nakalimutan mo na si Bea at si ano. Kita mo. Matagal na yun. Kaya nga, di ba? Pero malaking balita yun. And number 5. Iiyak mo ng lahat bago mo sabihin. Kumain at maligo bago ka makipagkita. Syempre, magsasabi kayo ng sama ng loob. Stressful yan, makipag-break ka, di ba? Tapos baka mamaya makonsensya ka pa. Hindi ba pwedeng habang kumakain makipag-break? Hindi pwede, baka mabugan yung kinakain niya. Tapos ikaw pa magbabayad niyan, hindi siya. Ay no, ito naman ang akin, Papastan. Number 6. Huwag mong isisi ang lahat sa iyong partner. Siyempre, kailangan sabihin mo sa kanya kung ano yung pinagdaanan nyo at kung ano yung ayaw mo. Pero siyempre, aangkinin mo rin kung ano yung mga kasalanan mo. At number 7. Yan. Kapag makikipag-break kayo, gumamit kayo ng I statements. Parang, break na tayo. Ay, nada pa. Ganon. Hindi. Parang, ay, gutom. Yung mga ay, ako. Parang feeling ko, I feel. Ganyan. Wag yung dahil ganyan ka. Yung mga ganon. English pala. Akala ko. Ay, bali. Inis. Ibig sabihin, huwag nyo ipoproject yung mga kasalanan nyo doon sa inyong partner. At huwag nyo kayo masyadong parang ida-down. Kumbaga, sasabihan ng mga mali niya, kailangan katulad ng sinabi ko kanina, maging accountable din kayo doon sa mali nyo sa relasyon. Yan. At number 8, maging honest at wag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Minsan kasi, 'di ba, parang 3 oras para lang makipag-break eh. Parang kasi, however. Actually, mga ganyan. Until I met this girl. So, mas maigi ng maging straightforward kayo at maging honest kayo sa isa't isa. At number, 9. Huwag niyong gagawin sa isang public space. Mamaya, habang nasa restaurant kayo, bigla ka makipag-break, tapos biglang, di ba, mag-skandalo. Wala yung lalaki, di ba? Oo. Pero baka naman, tapos umiyak yung lalaki, tapos biglang, sir, ito po yung cheat niyo. Umalis na po yung kasama niyo, magsasara na po kami. At panghuli, you have to practice empathy. Ano ibig sabihin nun, Papastan? Siyempre, iintindihin mo rin kung ano yung nararamdaman ng partner mo. Kasi nga, may pinagsamahan naman kayo. Yeah. Okay.